Welcome to Donmar TV News Channel. Kagabi nga ay nagkaroon uli ng pagkipagpulong si Pangulong Rodrigo Duterte sa mga miyembro ng kanyang gabinete at syempre nagkaroon din ng partisipasyon ng ilang mga eksperto at mga miyembro ng Interagency Task Force. Dito nga ay tinawag ni Pangulong Duterte na milagro yung patuloy na decline o pagbaba ng mga naitalang bagong kaso ng COVID-19 sa Pilipinas sa kabila ng mga reports na ang ibang bansa ay nagkaroon ng surge dulot ng Omicron variant. Sinabi ni Pangulong Duterte na magpapasko na at umaasa siya na magpapatuloy ang magandang takbo o sitwasyon ng bansa at umaasa siya na magiging masaya ang pagdiriwang ng mga Pilipino ng Kapaskuhan. At sinabi pa ng Pangulo na siya ay umaasa rin na kung sakaling pumasok o nakapasok man ang Omicron variant sa Pilipinas ay kayang-kaya natin na labanan ito at walang masyadong magkaroon ng pagtaas o pagsipa ng COVID cases at ipagdasal na lamang daw dahil walang ibang dahilan o rason o paraan kundi ay ipagdasal sa Panginoong Diyos na malagpasan din natin ang Omicron variant gaya noon sa Delta variant. Na ito ang bahagi ng pahayag ni Pangulong Duterte. Do not want to say it because there is a priest with us, but I've always invoked the intervention of God to pull us out of this misery. Christmas na, I hope that everything will be for the good of everybody, and I am very happy that bumababa na talaga, dumadive na yung that's a miracle because other countries are still reeling from the effect. Parang nagkaroon sila ng problema sa Omicron. So tayo, we are not hoping for the best, but we pray to God that it will not come to our shores. But if regretting na we can cope up with it just as we did with COVID-19. Ha? Doon sa mga putang ina ninyong mga vlogger kayo na mga nag-antay Duterte ngayon na kung ano-ano. Ha? Itong isipin yung mga putang ina ninyo. Ha? Dati puro papuri kayo kay Bongbong, kay Bongo, kay Duterte. Di ba? Puro papuri kayo dati. Ha? Puro magaganda ang sinasabi ninyo dati kay Bongo, kay Duterte. Puro papuri. Di ba? Kulang na nga lang sa inyo, himurin ninyo mismo talaga yung butas ng puwit ng Pangulo. Di ba? Mismo yung puwit ni Senator Bongo, himurin ninyo. Di ba? Puro kayo todo, depensa dati. Di ba? Di ba? Ganyan ang ginagawa nyo. Ngayon, nagsasalita kayo ng kung ano-ano labang kay Duterte, sasabihin nyo matanda na, ulyani na, hindi na alam ang sinasabi. Ngayon, nagsasalita kayo kay Bongo na ganito, ganyan. Nasaan ang kredibilidad ninyo yan? Ha? Nasaan ang mga kredibilidad ninyo, mga putang ina ninyo? Di ba? Hindi naman sinabi ni Bongo sa inyo na i-depensa nyo siya. Di ba? Hindi naman sinabi nung mama, ay, pagtanggol nyo ako. Wala naman sinabi yung mama. Di ba? Nang dahil lang sa putang inang mga politiko na to, nag-away-away tayo. Di ba? Bakit? Dahil ba sikat? Dahil kuno, dinudumog kuno sa karaban, ganito sa ganyan? Ha? Para lang masabi, ay, nauna na ako ha, hindi pa nagdideklara si ganito. Nandirito na ako ha. Utang ina. Di ba? Nasaan ang ano ninyo? Ang kredibilidad ninyo mga hindot kayo. Di ba? Ha? Tandaan nyo po, ilan lang tayong vlogger sa social media. Kahit magsama-sama tayo, vlogger ng supporter ni Bongo, vlogger ng supporter ni Isko, supporter ni Lenny, supporter ni Lacson, supporter ni BBM, putang ina, iilang persyento lang tayo. Ha? Iilang porsyento lang tayo. Ang tunay na majority ng mga Pilipino, ha?
nasa loob ng kanilang mga tahanan, mga hindi nakikisawsaw sa larangan ng politika, mga hindi nagsasalita. Yan ang tunay na majority na magpapanalo sa ngayon eleksyon. Hindi yung mga nagngangat sa kalsada, hindi yung mga nag-iingay sa motorcade, hindi yung mga maiingay sa social media, hindi yan. Ang tunay majority ng butante nasa loob ng mga tahanan, nasa loob ng palengke, na ang iniisip lamang maghanap buhay na may makain ang kanilang pamilyang pag-uwi. Yan ang tunay na majority, hindi yun nasa kalsada. Na kesyo ganito, karaban, putang ina ninyo. Ako, never hindi pa ako pumupunta sa mga activity dyan sa Comelec. Kasi ako'y naniniwala na hindi yan aatras si Senator Bongo. Na hindi aatras yan. Kaya, huwag tayong mag-anuhan. Alam nyo guys, ako ang dami nagme-message sa akin, wag mo naman awayin si BBM. Simple lang ang paliwanag ko sa kanila. Simple lang. Magpapatalo ako sa mga kupal na yan? Aatakihin nila ako sa page ko? Tapos ako, ahayaan ko lang sila? Kagaguhan ba yan? Kung ayaw nyong mag-ululan tayo, huwag kayong pumunta rito. Dahil kasi nasabi ko, hindi kayo welcome dito. Mga putang ina ninyo, ang babaho naman ng mga titi ninyo. Ang lalaki pa ng mga tiyan ninyo. Mga luslus pa naman ng mga bayag ninyo. Kahit na siguro lasing na bakla, hindi kayo papatulan. Putang ina ninyo. Hindi, sa totoo lang, karamihan ng mga supporter ni BBM, ang anghit. May mga anghit. Totoo lang, ang tsatsaka pa. Hindi, sabi sa akin yan, nung kaibigan kong coordinator dyan, naku bes, hindi ko mawari. Bakit nagkasundo si Maharlika at itong putang inang isang bakla na to na si Titing Pisot? Bakit nagkasundo ang dalawan to? Bakit? Yung mga tain nilang dalawa, nilamon ng dalawa. Wala na bang malamon kayo? Matandang matrona na Maharlika? Na masyonda? Wala ka na bang malamon? Pati yung tae ni Titing Pisot, nilamon mo ng buong buo. At ikaw naman, putang ina mo kang Titing Pisot ka, pati yung puking mabaho, ni Gurang na Maharlika, dilaan mo. Hindi ba nag-away kayong dalawa? Anong sinasabi mo dati, Maharlika? Sinungaling ang baklang yan. Balahura ang baklang yan. Bakit nagkasundo ulit na naman kayo? Diyos ko. Bakit? Sabagay, alam mo Maharlika, hindi kita masisisi kung bakit nagkasundo kayo. Bakit nagkasundo kayo ni Titing Pisot? Hindi kita masisisi. Hindi kita... Siyempre, ikaw, matanda ka na. Maliban pa sa mabaho ang puki mo, lawlaw pa ang suso mong maitim ang utong. Di ba? Maitim na ang utong mo, lawlaw na ang suso mo, matanda ka na, kulubot ka pa. Putang ina, pumatol ka na sa bakla. Alam mo Maharlika, hindi kita masisisi kung bakit nagkaganyan ka kay Titing Pisot. Bakit? Kasi, alam mo kaming mga bakla, ako, aminado ako, na magaling akong sumisid. Magaling akong gumanon. Magaling akong gumanon. Lalo na pag sa tiyupaan. Nako. Kasi ako pinagmamasdan ko minsan, pag may sinusubo akong titi ng lalaki, ay talaga naman pumipikit ang mata. Nakikita ko yan eh. Talagang pumipikit pang mata at nakikiliti-kiliti pa. Kasi alam nyo guys, ako, bago ako makipagtalik sa isang kursunada ko, gusto ko maliligo kaming dalawang sabay. Sabay kaming maliligo para talaga masabon ko ang dapat masabon. Masyampuhan ko ang dapat masyampuhan. Ayoko yung siya lang ang maliligo. Baka mamaya ano lang ang gagawin niya. Ano lang ang paglilinis na gagawin niya. Di ba? Kung ako pa naman, napasarap sa kikipagtalik,
Pati ang butas ng puwet, putang ina, talagang dinidilaan ko yan. Ng lalaki. Kaya ayoko nang gusto ko talaga as in. Sa tingin ninyo, sino ang putang ina, pumasok naman yun. Gusto ko talaga, yung talagang makaligo ng maayos ang lalaking katali ko. At gusto ko, yung katali ko, talagang trip ko. Talagang trip ko. Yan ang gusto ko eh. Yung talaga bang rurok. Talaga, ayoko rin sa pilitan eh. Mapangit yun eh. Walang dating sa libog yan. Alam mo, Maharlika, ang galing mong pumili ng iiyot sa'yo. Saka nang buburot siya sa pabantot mong poki mo. Bili mo, bakla na nga yan. Malaki pa ang tiyan na mukhang, ay Diyos ko po. Ba't wala na bang lalaki dyan sa Amerika? Sa bagay, ang balita ko dyan, yung mga ibang titi ng foreigner, malalaki pero malalambot naman. Wala naman talagang as in tigas. Na walang katigas-tigas. Oo. Madam Maharlika, hindi ka ba nahihiya niya sa ginagawa mo? Ang sabi mo dati, ganito si Tipi, ganito ganyan. Anong nangyari sa inyo? Bakit nagkasundo kayo? Anong nangyari? Mama, dahil ba sa inyong pinagkasunduan kung magkano bayaran sa inyo? Natural, hindi ka aamin yan. Di ba? Hindi ka aamin. Ikaw pa naman, patay gutom ka naman, Maharlika. Di ba? Sabi, alam mo, nung napanood ko yung video mo, nasabi mo, Senator Bongo, Pilipino pa o Chinese? Alam mo, hindi ako nagko-comment sa channel mo. Siyempre, pagpapasok pa ako doon, kukuyugin nyo ako, di ba? But, sa isip-isip ko, alam mo, Maharlika, mag-aral ka ng pagkaabugasya. Mag-aral ka ng pagkaabugada, huwag kang mag-aral ng pagkaabugada. Hindi ka abugasya, hindi ka abugado, pero isa kang certified na abugada. Isa kang gagang babae. Lasigang sa sisi ng bakla. Di ba? Isa kang ay, naku po. Alam mo, Madam Maharlika, matanda ka na eh. Menopause ka na. Menopause ka na. Menopause ka na. Hindi ka ba nahihiya niyan? Tangina, yung bilbil mo, laki-laki na ng bilbil mo. Piling mo, professor ka. Putangina, ay nako, dakila ka namang gaga dyan. Diyos ko. Isa pang tanga. Putangina mo rin. Bastos pala ako, bakit nandirito kang puki ng ina mo ka? Balasubos pa na bunganga ako, nandirito ka sa live ko. Hindi ka naman tanga. Lumayas ka. Bastos pa na bunganga ako, nandirito ka. Putangina mo ka. Yung nanay mo, iyutin, anong pangalan nito? Anong pangalan ng kupal na to? Bastos pala ako, pukin ng ina mo ka. Pero nandirito ka, nanunood ka sa akin. Juni Argarin, bastos pala ako, bakit nandirito ka? Bakit hindi mo kantutin yung nanay mo? Nang masarapan ang nanay mo? Kung gusto mo yung nanay ko, ipapayot ko sa'yo. Sabi ko naman sa'yo eh. Ayaw mo pala ng bastos, pumupunta ka rito sa may live na may live. Di ba? O sinong tanga ngayon? Ganyang kakagkamangmang. Pakinggan mo ang sinasabi nung kapartido mo. Ito sinasabi ng kapartido mo.